going to Taco po. Taco. 私は2人はたこ焼き食べますはいたこ焼きオクトプスyan so ngayon papunta kami ng Wem magpa food trip ulit kami yun lang naman yung ginagawa naming dalawa dapat kasi magbubuk kami ng cabin sana pero sold out na yung mga maganda. Ate, 20 piece po kami na seafood tree. Seafood Korea. Ano po yung mag-gumitso na? Mamaya na lang po. Thank you po. Balikan na lang po namin Tako po. Kain po tayo ng takoyaki. Taco po. Hindi po kami sponsor ng Taco po. Pero kung nanonood kayo ngayon. Meron lang ako fun fact. Meron ako naka-work na FA. Tapos sabi niya, pinsan niya daw yung may-ari ng tako po. Oo. May naka-work akong flight attendant na siguro mga early last year. Tapos, Pinay din siya. Tapos sinabi niya sa akin na, nakatira ka pala sa Edmonton kasi taga Toronto ata siya or Vancouver. Or hindi, Calgary pala siya. Tapos sabi niya, may cousin or yung pinsan niya daw yung nagtayo ng taco po. Ang galing. So, kinuwento niya na dun daw sa bahay nung pinsan nila, ginagawa daw nila yung recipe nila dun sa takoyaki. Tapos ayun, ginawa daw nilang business. So, di ba, ang small world? Yun. Ito yung seafood trio ng taco po dito sa loob ng Wem. So, West Edmonton mo. Ito lang yung laging order namin. Yan. So, kinabukasan pala dapat off ako. Pero nag-decide ako mag-pick up ng flight. So, itong flight pala na to is papuntang Toronto. So, red eye itong flight na to, which means aalis kayo ng gabi, tapos makakarating kayo ng madaling araw. So, bali 24 hours pala yung layover namin dito, and sobrang lamig as in. So, kaka-check-in lang namin sa hotel, and siguro mga pangatlong beses ko na dito sa hotel na to. Sobrang ganda ng location, guys. Nabanggit pala nung isang kawork ko na isang FA na ginawa niya din tong same flight nung 1 week. Pero sinabi niya na na-cancel daw yung flight nila dahil lahat daw ng mga flight sa Toronto is na-delay or na-cancel din. So, ang reason nito is sobrang lala ng weather sa Toronto. So, meron silang snow warning na sobrang severe kasi sobrang kapal nung nakuha nilang snow nung that week. And then, ayun. So, at this time, sobrang lamig din sa labas. So, nagstay na lang ako sa loob ng hotel. So, meron palang terms sa tinatawag pag yung flight attendant or mga piloto is hindi lumalabas sa hotel nila. So, ang tawag daw doon is slump click. So, bali, sasarado mo yung door and magkukulong ka lang sa loob ng kwarto mo. So, after naman ng Toronto ko, pumunta naman ako sa
Atlanta. So, bali reserve ito at natawagan ako para mag-work ng Atlanta. So, same daw yung weather dito. Almost nag-shutdown yung mga stores. Kaya nag-stay in na lang kami sa hotel niyan. So, pumunta din kami ng Trader Joe's after namin mag-check-in. And kung gusto nyo panoorin yung Trader Joe's haul ko, nandun lang yun dun sa New Year video. At pagka-uwi ko naman, sobra akong natakam dahil hindi nga ako lumabas sa hotel sa Atlanta. Nagsascroll ako sa TikTok, Facebook, tas lagi ko nakakita yung mga kwek-kwek, mga street food sa Pilipinas at natakam talaga ako. Pag-uwi ko talaga, nag-drive kagad ako sa grocery store para bumili ng mga sangkap. So, ngayon nagluluto ako ng kwek-kwek at fish balls.